Ngayong 2026, nasa approximately 350,000 na mga Pinoy ang nagtatrabaho dito at nakatira dito sa Japan. Marami sa atin na napapaisip kung worth it pa ba dito sa Japan. Worth it pa nga ba? Tara sagutin natin ito. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayun po, kaka-out ko lang sa trabaho at time check muna tayo. 7:10 na ng gabi. Talagang thankful po ako ngayon dahil nabigyan na po tayo ng overtime ngayong week po. Sana magtuloy-tuloy na ito para naman po madagdagan yung sahod natin at saka makaipon din tayo. Kaya yung uwi ko po ngayong week ay every 7 PM po kapag may overtime kami, pero kapag wala po 5:25 po ng hapon. Kaya at least po may overtime tayo ng mahigit 1 oras. So sa ngayon po, pauwi na rin ako ng bahay. Medyo nagugutom na rin ako at gusto ko na rin kumain ng hapunan. Dahil si Rika Chang daw po ay nagluto po siya ng uulamin namin ngayon at malalaman natin yan mamaya pagka uwi natin. Weather check muna tayo ngayon. 13 degrees Celsius po dito at sakto na lang po yung lamig dito ngayon. Dahil na rin spring season na po dito sa Japan, kaya expect po natin na medyo makakaranas na tayo ng mataas na temperature dito. Dahil ganito po tuwing March, April yun, medyo tataas na po yung temperature dito at pagdating ng May, yun medyo makakaramdam na tayo ng mainit na panahon nun. Pero hindi pa naman po sobrang init pagdating ng May. Ayun po, kakauwi ko lang ng bahay at syempre kakain na tayo ng hapunan. At ito nga pala yung ulam natin at nagluto si Rika Chang. Ito nga po, nagluto si Rika Chang ng ginataang kalabasa. Sashiburi tayo dito. Dahil ito yung namimiss kong pagkain sa Pilipinas. Ayan po. Nag-yellow na siya dahil sa kalabasa na nilagay niya. At hinaluan niya na rin ng beans tapos may hipon pa. Ayan. Papansin nyo na medyo masabaw yung ginataan natin dahil nga masabaw tayo kumain. Kuha na po tayo ng kanin para makakain na tayo. Medyo gabi na tayo kasi umuwi ngayon. Ayan. Kay Rika Chang. At ito naman po para sa akin. Yan. Actually, konti lang kinakain ko pag gabi. Kasi matutulog na rin tayo. Bago po tayo kumain, magdasal muna tayo. Tikman na natin yung kalabasa ni Rika Chang. Nakakamiss yung ngayon itong ulam. Yan yung kalabasa. Tikman natin yung kalabasa. Kahit malambot naman yung yung kalabasa. Sarap. Sakto pa yung lambot ng kalabasa. Talagang naluto ng husto pati yung gata. Sarap. Bago tayo matulog ngayon, magsasagot lang tayo ng comment dito. Ito yung magandang comment na nabasa ko. Sabi po ni Iwamoto Ransu, I think this also has to do with many people losing interest in Japan. A lot of people have been shifting their interest to working in other countries like Spain since living in Japan isn't worth it anymore for many. So anyways, sasagutin natin tong comment ni Sir. At bago natin isagot, may tanong lang po ako sa inyo. Para po sa mga kababayan natin or nagtatrabaho dito sa Japan, ang tanong ko po sa inyo, worth it pa ba ang Japan? Feel free to comment lang dito guys. Para po sa akin, ang sagot ko dyan ay yes, worth it pa din naman po ang Japan. Dahil marami naman pong dahilan kung bakit worth it po ito para sa akin. Syempre, unang-una, mas mataas din po yung sinasahod natin dito. Pero depende po yan kung saang company kayo or anong kategory ng trabaho nyo. At higit sa lahat po, syempre marami pong mga opportunities dito na makikita. Kasi po kahit saang lupalop naman po ng Japan dito marami naman po kayong pag-a-applyan ng mga trabaho, pero depende po yan sa visa natin. Tuwing sahuran po, hindi talaga mawawala ang pagkaltas sa mga sahod natin.
Tulad na lang po ng mga taxes, mga insurance, yun. Yung sinasabi ko, insurance, health insurance, pension, unemployment insurance at iba pa. Kahit sabihin po natin na medyo malaki din yung kinakalta sa sahod natin, ang importante po nagagamit naman po sa tama yung yung mga binabayaran nating mga taxes. Ito po talaga yung kagandahan dito sa Japan. Kasi pagdating naman po sa huli, tayo rin po makikinabang diyan. At kilala na naman po natin ang Japan sa pagiging marespeto or madisiplina. At payo ko lang po sa mga nagbabalak or magtrabaho dito sa Japan, ang advice ko po sa inyo ay dapat buo na po ang loob ninyo. And syempre dapat ready na rin kayo pag pumunta kayo dito. Kailangan po talaga dapat tibayan lang po natin yung loob natin. At syempre, hindi talaga mawawala ang hamon sa buhay natin. Lalo na po, iba pong mga lahi yung makakasalumuhan natin. Pero syempre, pag tumatagal na po tayo dito, masasanay din po kayo sa culture nila dito. Kasi po, kilala po talaga ang mga Hapon sa pagiging workaholic. At kapag ready ka na sa pag-abroad, syempre, wag na wag kang susuko. Para po sa akin to guys, na worth it pa rin ang Japan. At iba-iba naman po kasi tayo ng mga experience dito. And iba-iba din kasi tayo ng point of view. Ikaw, worth it pa rin ba ang Japan? Sobrang random. Ikaw ba, worth it pa rin ba ang Japan? Sa akin? No. I mean, may pros and cons kasi siya. For example, yung mga binabawas na taxes, mas ramdam mo dito, nababalik sa'yo yung binabayad mo. Tapos, yung mga mode of transportation kasi dito, mas mabilis compared sa Pilipinas. Lahat konektado yung mga train. Kumaga madali kang makakapunta sa gusto mong puntahan. Pero, ayun nga, yung katulad ng sinabi mo, kailangan buo yung loob mo na pupunta ka dito sa Japan. Especially ngayon sa nangyayari na bumababa yung currency ng yen, diba? So, medyo mahirap siya i-balance kasi nga lahat ng bilihin tumataas na. So, parang ikaw, maghahanap ka ng parang common ground mo or yung reason mo kung bakit ka magsistay dito sa Pilipinas. Ay, sa Japan. Kasi kung talagang real talk, ang happiness wala dito. Ang happiness talaga nasa Pilipinas. Dito wala. Puro work lang, ganun. Tapos, para makamit mo lahat ng benefits na yun, kailangan mong makisama sa Hapon or sa ibang lahi. So, may mga challenge din talaga siya. So, may pros and cons, ganun. Ikaw na lang mag-weigh ng mga reasons mo or mga factors mo para masabi kung worth it ba talaga. So, depende sa tao. Okay guys, so ayun, nasagot na natin yung tanong kay Rika Chang at nakita nyo naman po na iba po kami andito ng sagot. Sa akin po, para sa akin talaga, worth it pa rin po ang Japan. Kasi hindi naman po talaga pare-pares ang mga, yung mga pag-iisip ng mga tao. Kasi may iba't ibang point of view. Depende rin kasi sa sitwasyon ng tao yan. Anyways, matutulog na muna po ako guys at itutuloy ko na lang ulit tong vlog ko para bukas. Good morning guys! Ayun, kakagising ko lang po at kakatapos ko lang din maligo. Time check muna tayo, 7:10 na ng umaga. Kakain muna ako ng almusal bago tayo pumasok ng work. Siyempre, magpapak din muna ako ng babaunin ko para mamaya. Ito nga, pinapainit ko lang itong ginataang kalabasa na ulam natin kagabi. Wow. Na ito rin yung babaunin ko ngayon. Hindi po talaga mawawala sa almusal ang kape. Para hindi po tayo antukin mamaya. Sarap. Tapos ito ang ginataan na almusal natin ngayon. Sarap.
Time check, 7:30 na po ng umaga. Bale, papunta na po ako ng work. At meron pa po tayong 30 minutes bago makapagsimula. So, maaga naman tayo makakarating doon. Kaya okay lang po na itong oras tayo lumalabas palagi. So, dito muna po ako guys. At mamaya nga pala after work ko, babalitaan ko na lang po kayo para may update po tayo. Kakatapos lang po ng trabaho ko guys. Buti na lang po at may overtime ulit tayo ngayon kahit Biyernes na po. Mas okay na po yun, at least makabawi po tayo. Time check muna tayo, 7:15 na ng gabi. Bali, dadaan muna ako ng convenience store at may bibilhin lang po ako doon. Sana talaga guys magtuloy-tuloy na tong OT namin para po malaki, kasi nga to, malaking tulong sa amin to pag nagkakaroon kami ng overtime. Para po madagdagan din yung ipon natin kahit na konting halaga po. Simula next week po, mas magiging busy pa po lalo sa company namin dahil sobrang dami po ng trabaho na ginagawa namin ngayon. Kaya okay na po yun, at least madagdagan yung overtime natin. At nandito na tayo sa Family Mart ngayon. Siyempre, bibili lang muna ako ng beer para may iinumin tayo pag uwi ng bahay. Kasi last week hindi rin ako nakainom nun. Kaya babawi tayo dito ngayon para makainom-inom tayo ng beer pagka uwi. Kabili na po ako guys. Ayan, 2 can nga pala yung binili kong beer para may iinumin tayo. Tsaka bumili na rin ako ng Tabasco kasi nga balak ko na rin mag-order ng pizza. Kaya hindi ko na muna pinagluto si Rikat siya ngayon at magpapahinga muna siya. Siyempre pagod din siya sa trabaho kaya hinayaan ko na lang muna na magpahinga at naisip ko na rin na mag-order na lang ng pizza mamaya. Ganun po talaga kami guys pagka sahuran. Talagang titreat po namin yung sarili namin para po mabusog po kami. At syempre para mawala na rin yung pagod natin na galing sa trabaho din. Kasi nga deserve naman natin na kumain ng masarap.